ang pagbili sa Mi-17 HIP helicopter ng Russia para sa heavy lift helicopter ng Philippine Air Force, kinalimutan na nga ba? Ito nga po sana mga idol ang magbo-boost sa capabilities ng Philippine Air Force pagdating sa kanilang air assets. Yan ang pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka lang sa aking channel, huwag mong kalimutang mag-like, subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell button para lagi kang updated sa mga bagong videos natin. Alam naman nga po natin mga idol ang nangyari sa hindi natuloy na pagbili sa 16 na Mi-17 HIP helicopter mula sa Russia. Nakancel nga po ang proyektong ito dahil maaaring patawan ng sanctions ng Amerika ang ating bansa kapag bumili tayo ng mga armas o kagamitan mula sa Russia. Ito nga po sana mga idol ang magiging heavy lift helicopter ng Philippine Air Force, lalo pat kailangan ng ating bansa ang ganitong klaseng helicopter. Ngunit sa kasamang palad nga po ay hindi ito natuloy, kaya't napornada nga po ang plano ng ating bansa. Ang isa pa nga pong problema mga idol ay nagbayad na ng down payment ang Pilipinas sa Russia para sa nasabing proyekto. At ayon nga po sa Russia mga idol ay hindi na maaaring i-refund ang nabayad ng pondo. Kaya't problema nga po ito para sa ating bansa mga idol, lalo pat kulang sa pondo ang Pilipinas. At malaking halaga nga rin po ang nabayad ng Philippine Air Force at Department of National Defense. Ito nga po ang naging huling balita natin dito mga idol, at hanggang sa ngayon ay wala pa nga rin po tayo nababalitaan patungkol sa proyekto o kung may babalik pa nga ba ang nabayad na pondo. Ang Mi-17 mga idol ay isang Soviet-designed Russian military helicopter na inintroduce noong 1975. Ang helicopter nga pong ito ay kadalasang ginagamit bilang medium twin turbine transport helicopter, gayon din bilang isang armed gunship version. Ang Mi-17 ay unang lumipad noong 1975 at introduce naman noong 1977 at 1981. Ito nga po ay sinublang i-produce noong 1977 hanggang sa kasalukuyan at meron na nga pong mahigit sa 12,000 units ang mga nagawang ganito. Ang ilan nga po sa mga military operators nito ay ang Afghanistan, Argentina, Bangladesh, Cambodia, Chad, China, Colombia, Congo, Czech Republic, Ecuador, Egypt, India, Kazakhstan, Kenya, Malaysia, Mexico, Myanmar, Nigeria, North Korea, Pakistan, Peru, Poland, Russia, Serbia, South Korea, Sri Lanka, Turkey, Ukraine, United Kingdom, United States, Venezuela, Vietnam at marami pang iba. Habang former operators naman nga po nito ang Canada, Costa Rica, Czechoslovakia, Latvia, Lithuania at Soviet Union. Ang helicopter na ito mga idol ay pinapalipad ng 3 crew, isang piloto, isang co-pilot at isang engineer. May capacity nga po ito para sa 24 na katao. Ito nga po ay may habang 18.46 meters, height na 5.65 meters, empty weight na 7,489 kilograms, gross weight na 11,100 kilograms, at maximum takeoff weight na 13,000 kilograms. Ang power plant naman nito mga idol ay dalawang Klimov VK 2500 PS 03 turboshaft engines. Para naman sa performance mga idol ay meron nga po itong maximum speed na 280 km per hour, cruise speed na 260 km per hour, range na 800 km at service ceiling na 6,000 meters. Para naman sa armament mga idol ay pwede nga po itong lagyan ng mga rockets at bomba. Ilang halimbawa na nga po dyan ang mga anti-tank guided missiles at precision guided munition. Idagdag pa nga po natin dyan mga idol ang magkabilang window na mounted ng mga machine guns. Mga idol, sayang nga po at hindi natuloy ang pagbili ng Pilipinas sa mga Mi-17 HIP helicopters ng Russia. Kung nagkataon mga idol ay magkakaroon na nga po tayo ng heavy lift helicopter sa ating hanay. Ngunit marami nga rin pong disadvantage ang pagbili sa helicopter na ito. Unang-una na nga po dyan ay ang maintenance at spare parts. Marami nga po nagsasabi mga idol na hindi maganda ang aftermarket sales ng Russia pagdating sa kanilang mga binibentang kagamitan. At mukhang napaganda pa nga po mga idol dahil ayon sa mga balita ay pwedeng palitan na lamang ng ibang produkto ang down payment ng ating bansa. Ito nga po ay pwedeng palitan ng langis mga idol mula sa bansang Russia. Bagamat nawala nga po ang pagbili sa 16 na Mi-17 HIP helicopters ay nagkaroon naman nga po tayo ng acquisition project para sa additional na 32 units ng mga Black Hawk medium lift helicopters. Kung pagbabasihan nga po ang bilang mga idol ay panalo tayo dahil 32 units ang binili ng ating bansa.
Bukod pa dyan mga idol ay talagang maasahan at subok na ang mga S-70i Black Hawk combat utility helicopters mula sa Estados Unidos. Kaya't malaking bagay nga po ang modernization program mga idol dahil unti-unti nitong ginagawang moderno at malalakas ang ating mga kagamitan. Kayo mga idol, anong masasabi nyo? Comment down below for your thoughts and opinions. At yan nga lang po ang pag-uusapan natin ngayon mga idol. Maraming salamat sa panonood. Huwag nyo rin kalimutang mag-like at subscribe bilang suporta sa ating channel. Mabuhay kayo mga idol!